Nagsimula ang pelikula sa pagpapaliwanag ng isang siyentipiko sa binagong gawi ng mga langgam pagkatapos ng isang kamanghamanghang at mahiwagang kaganapan sa kosmiko sa ibabaw ng Earth. Pinag-uusapan din niya ang tungkol sa isang entomologist na nagngangalang Dr. Hobbs na natuklasan ng isang uri ng langgam na nagsasagawa ng mga hindi pangkaraniwang gawi gaya ng mga pagpupulong, komunikasyon, at kung ano ang tila paggawa ng desisyon. Pagkatapos ay nakakita kami ng isang kulay berdeng langgam na pumapasok sa isang kolonya at nilalason ng reyna ng langgam. Hindi nagtagal, ang mga langgam ng kolonya, sa ilalim ng utos ng reyna langgam, ay lalong nagiging agresibo, na nagbubunsod ng panloob na kaguluhan at malawakang pagpatay. Biglang nagsimulang salakayin ng mga itim na langgam ang kanilang mga likas na mandaragit, kabilang ang mga mantes, salagubang, millipedes, at gagamba, na nagdulot ng pagdami ng populasyon ng langgam. Pagkatapos ay pinutol ng eksena si Dr. Hobbs at ang kanyang kasama, James, isang espesyalista sa impormasyon na bihasa sa cryptology. Ang duo ay makikitang nagmamaneho sa disyerto ng Arizona at sa lalong madaling panahon ay huminto sa isang abandonadong bayan. Nandito sila para mag-set up ng istasyon ng pagmamasid sa pananaliksik para sa kanilang pag-aaral. Habang sinisiyasat nila ang lugar, nakatagpo sila ng ilang mga haligi na may magkaparehong mga puwang sa kanilang mga tuktok. Si Dr. Hobbs ay kumukuha ng mga larawan ng mga haligi nang hindi alam na ang mga langgam ay nakatingin sa kanila mula sa mga puwang. Ang kanilang paggalugad ay humantong sa kanila sa isang bukid kung saan natuklasan nila ang isang bangkay ng isang tupa na may maliit na butas sa katawan nito. Lumalabas na parang natagos at kinain ng mga langgam. Ipinaliwanag ni Dr. Hobbs na karaniwang inaatake ng equatorial ants ang anumang bagay na nakakaapekto sa kanyang supply ng pagkain at ang kanilang pag-uugali ay na-trigger ng mga partikular na amoy. Hindi nagtagal, nakilala nila ang isang may-ari ng farmhouse na nagngangalang Mr. Eldridge at ang kanyang pamilya na naghahanda na gumamit ng mga kanal na puno ng gasolina upang sunugin ang mga langgam. Pinayuhan ni Dr. Hobbs si Mr. Eldridge na lumayo sa lugar para sa kaligtasan at magbigay din sa kanya ng paunawa sa paglikas. Sa pag-alis nila, nakita nila ang apo ni G. Eldridge, si Kendre, na pauwi pagkatapos sumakay sa kabayo. Sa susunod na eksena, matagumpay na naiset up ni na Dr. Hobbs at James ang isang computerized lab sa isang selyadong simboryo sa loob ng maikling distansya mula sa mga haligi. Lumipas ang 12 araw, ngunit kulang pa rin sila ng impormasyon tungkol sa kolonya ng langgam. Nakatanggap sila ng maraming tawag mula sa kanilang base na binanggit na hindi na sila maaaring manatili doon ng mas matagal at hinihimok silang kolektahin ang data sa lalong madaling panahon. Upang simulan ang aktibidad ng langgam, sa wakas ay nagpasya silang itumba ang mga haligi at itala ang mga aksyon ng mga langgam. Sa gabi, sinasalakay ng mga langgam ang sakahan ni G. Eldridge at inaatake ang kanilang alagang kabayo. Sa kabila ng matinding pagsisikap ng pamilya Eldridge na iligtas ang mga hayop, walang saysay ang kanilang mga pagsisikap. Nang walang ibang pagpipilian, napilitan si Mr. Eldridge na barilin ang kabayo. Kasunod nito, sinunog ng isa sa mga miyembro ng pamilya ang isang kanal na puno ng gasolina sa pagtatangkang iwasan ng mga langgam. Ngunit huli na ang lahat dahil gumapang na ang mga langgam sa bubong ng kanilang bahay at sinimulan itong sirain. Bilang resulta, napipilitan ng pamilya na iwanan ang kanilang lugar at magmaneho palayo sa kanilang sasakyan. Sa istasyon ng pananaliksik, ipinaliwanag ni James kay Dr. Hobbs ang kanyang diskarte para sa pag-decipher ng komunikasyon ng ant. Sinabi niya na near-record niya ang mga signal na ibinubuga ng mga langgam at pagkatapos ay iniuugnay ang mga signal na ito sa kanilang mga aksyon. Sa kabilang banda, ikinalulungkot ng pamilyang Eldridge ang pagbalewala sa abiso ng paglikas. Naniniwala sila na maaaring naiwasan ng sakuna. Di nagtagal, napansin ni Mrs. Eldridge ang isang langgam sa buhok ng kanyang asawa gayon din sa kanilang sasakyan. Sa isang estado ng gulat, sinubukan niyang iwaksi ito. Ang panandaliang pagkagambalang ito ay nagreresulta sa pagkawala ng kontrol ni Mr. Eldridge sa sasakyan na humahantong sa isang aksidente. Pagkatapos nito, iniiwan ng pamilya ang kanilang sasakyan at tumungo sa istasyon ng pananaliksik upang humingi ng tulong. Makalipas ang ilang sandali, pinakialaman ng mga langgam ang makina ng sasakyan na naging sanhi ng pagsabog nito at nagresulta sa pagkawala ng kuryente sa istasyon. Sa paghihinala sa presensya ng mga langgam, nag-spray si Dr. Hobbs ng lason sa paligid ng istasyon na hindi sinasadyang naapektuhan din ng pamilya Eldridge. Kinaumagahan, lumabas sina Dr. Hobbs at James sa labas ng istasyon na nakasuot ng kanilang protective suit, natuklasan lamang sina Mr. at Mrs. Eldridge na nakahiga sa lupa na walang malay. Ipinahayag ni James ang kanyang kalungkutan sa kanilang kalunos-lunos na pagkamatay, ngunit mukhang walang pakialam si Dr. Hobbs. Ang kanyang atensyon ay nakatuon lamang sa kung paano pinasabog ng mga langgam ang kotse.
Sa pagpupumilit ni James, sinusuri ni Dr. Hobbs ang isang namatay na katawan at natuklasan na ang mga langgam ay gumawa ng butas sa palad, kung saan sila ngayon ay gumagapang palabas, habang nangongolekta ng mga specimen ng langgam para sa kanilang pag-aaral, napagtanto nila na buhay pa si Kendra. Gayunpaman, nang makitang patay na ang kanyang buong pamilya, namatay si Kendra, na nag-udyok sa dalawang lalaki na dalhin siya sa loob ng istasyon. Nang maglaon, pinag-uusapan ng dalawa kung paano mag-aral pagkatapos ay mga langgam kapag nalipat ang atensyon ni James kay Kendra. Sa pagtatangkang tiyakin ang kanyang kaligtasan, iminumungkahi niya na tumawag ng rescue helicopter, ngunit nangangamba si Dr. Hobbs na ang naturang pagkilos ay malalagay sa alanganin ng kanilang misyon. Sa sandaling iyon, pumasok si Kendra sa kwarto at nagpakilala. Nang makakita ng langgam sa isang test tube, napagtanto niya kung paano nito pinatay ang kanyang kabayo at ang kanyang buong pamilya. Pinasisigla siya nito ng galit na nag-udyok sa kanya na basagin ang lalagyan. Mabilis na nag-react, hinawakan ni James si Kendra at inilabas sa kwarto, habang si Dr. Hobbs ay nagpatuloy sa pagdidisimpekta sa kwarto sa pamamagitan ng pag-aalis ng lahat ng langgam sa loob. Sa kasamaang palad, si Dr. Hobbs ay nakagat ng langgam sa prosesong ito. Samantala, sa kolonya ng langgam, ang mga itim na ants ay nagpapasa ng dilaw na lason sa kanilang mga sarili. Ang mga nakipag-ugnay sa lason ay nakatagpo ng agarang kamatayan, ngunit kusang loob nilang isinakripisyo ang kanilang sarili upang makaabot sa Reyna. Sa paglunok ng lason, nagkakaroon ng immunity ang Reyna, pagkatapos-katapos ay naglalagay siya ng dilaw na itlog. Nang sumunod na araw, nakipag-ugnayan ng base kay Dr. Hobbs, nagtatanong tungkol sa pag-unlad at kung nakatagpo ba sila ng sinumang sibilyan. Pinili ni Dr. Hobbs na magsinungaling at tinatanggihan ng anumang pakikipag-ugnayan sa mga sibilyan. Pansamantala, ipinagpatuloy ni James ang pagdedecode ng wika ng ant mula sa mga tape recording. Kapag nilapitan siya ni Dr. Hobbs, ipinahayag ni James ang kanyang optimismo na malapit na siyang makipag-usap sa mga langgam. Ipinakita niya sa doktor ang isang nakikitang signal ng mga langgam sa kabila ng walang ideya kung ano ang ibig sabihin nito. Bukod dito, nagtanong si James tungkol sa pagliligtas kay Kendra, kung saan maling tiniyak sa kanya ni Dr. Hobbs na malapit na siyang iligtas ng isang helicopter. Sa susunod na umaga, nagkaroon ng maikling chit-chat si James kay Kendra, kung saan nalaman niyang wala na itong mga kamag-anak. Dahil sa pakikiramay, inalok niya siya ng almusal at sinasamahan siya sa lugar na imbakan ng pagkain. Nang magtanong si Kendra tungkol sa kanilang layunin, ipinaliwanag ni James na nandoon sila para sa pagsasaliksik. Di nagtagal, ipinatawag ni Dr. Hobbs si James at inihayag ang isang nakagugulat na pagtuklas, ang mga haligi ay sumasalamin sa init ng araw pabalik sa istasyon, na nagiging sanhi ng pagtaas ng panloob na temperatura ng istasyon. Sa loob lang ng 1.5 oras, tumataas ang temperatura ng 5 degrees. Sa gitna nito, inihayag din ni Dr. Hobbs na ang reyna ng langgam ay nakainom ng lason, na nagresulta sa pagsilang ng mga weaver ants na lumalaban na ngayon sa lason. Pagkatapos ay ibinahagi ni James ang kanyang mga alalahanin tungkol sa pag-iwan sa kanilang sasakyan sa labas, ngunit nilinaw ni Dr. Hobbs na sadyang inilagay ito doon bilang pang-akit. Ang paghahayag na ito ay ikinagulat ni James dahil naniniwala siyang ang kanilang misyon ay nakasentro sa pananaliksik sa halip na makisali sa isang digmaang nagbabanta sa buhay. Kasunod nito, tinanong ni James si Dr. Hobbs tungkol sa inaasahang helicopter, ngunit ibinasura ng huli ang kanyang mga alalahanin at ipinaalala sa kanya ang kanilang pangunahing layunin. Nang marinig ito, nagpasya si James na makipag-ugnayan sa base para humiling ng helicopter, hindi lang para kay Kendra kundi para sa kanyang sarili. Gayunpaman, habang sinusubukan niyang tumawag, sinisira ng mga langgam ang kanilang telepono na humahadlang sa anumang contact sa base. Kasabay nito, napansin ni James na namamaga ang kamay ni Dr. Hobbs dahil sa naunang kagat ng langgam. Upang makayanan ng tumataas na temperatura, gumagawa si Dr. Hobbs ng mga pagsasaayos sa air conditioning system. Lumilitaw na kaya ng mga tao ang temperaturang hanggang 120 degrees habang ang computer system ay magsasara sa 90 degrees. Pagkaraan ng ilang sandali ng pag-iisip, gumagawa si James ng plano na gumamit ng high-frequency sound wave upang lansagin ang mga pillar. Bilang pagsang-ayon, naglalabas sila ng malakas na sound wave na nagre-resulta sa pagkabasag ng mga bagay na salamin sa loob ng istasyon at ang kasunod na pagbagsak ng mga haligi, isa-isa. Samantala, isang itim na langgam ang sumusubok na kumagat sa isang kawad sa isang sulok ng air conditioner. Gayunpaman, sa lalong madaling panahon ay naging biktima ito ng isang mantis na lahat ay nasasaksihan ng isang berdeng langgam. Bilang paghihiganti, kagat-kagat ng berdeng langgam ang mantis at ang kaguluhang ito ay nagdudulot ng pagkagambala ng electrical circuit sa loob ng istasyon.
Bilang resulta, huminto sa paggana ang air conditioner, tumataas ang temperatura ng istasyon at humahantong sa biglaang pagsara ng lahat ng mga computer at electronic device. Sa gitna nito, sinusubukan ni Dr. Hobbs na magsalita tungkol sa pananakit ng kanyang kamay, ngunit hindi siya pinapansin ni James at nakatuon lang sa pagpapalamig sa istasyon. Pagkaraan ng ilang oras, iniimbestigahan niya ang pangunahing supply ng kuryente sa istasyon at inaalam ang dahilan ng pagkawala ng kuryente. Namangha siya nang malaman na ang mga langgam ay tiyak na na-target ang makina na sumusuporta sa buong sistema ng istasyon. Ang mga sound wave na inilabas ni James ay napuksa ang malaking bilang ng mga weaver ants sa loob ng mga haligi. Pagkatapos ay nakita namin ang mga itim na langgam na sistematikong inaayos ang mga yumaong manghahabi ng mga langgam na parang naghahanda sila para sa paghihiganti. Habang lumalalim ang gabi, bumababa rin ang temperatura ng istasyon sa ibaba 90 degrees na nagpapahintulot sa mga system na mag-restart. Ginagamit ni James ang pagkakataong ito para magpadala ng ilang senyales sa mga langgam. Di nagtagal, sinamahan siya ni Dr. Hobbs at sinikap niyang unawain ang mensahe na ipinaparating ni James sa mga langgam. Gayunpaman, may parisukat lang sa papel. Nang tanungin, ipinaliwanag ni James na ang matematika ay isang pangkalahatang wika sa mga matatalinong nilalang at umaasa siyang ito ay nagsisilbing isang epektibong paraan ng komunikasyon. Pansamantala, natutulog si Kendra nang umakyat ang isang berdeng langgam sa kanyang katawan at tinitigan siya. Mabilis niyang napansin ang presensya nito at ibinulong ito na umalis. Nakapagtataka, sumunod at umalis ang langgam nang hindi nagdudulot ng anumang pinsala sa kanya. Kinabukasan, sa pagsikat ng araw, ang mga haligi ay muling nagpapakita ng init patungo sa istasyon na lubos na nagpapataas ng temperatura nito. Nagdudulot ito ng masamang pakiramdam ni Dr. Hobbs ngunit sa kabila nito, tumanggi siyang tinanggap ang tulong ni Kendra. Habang nagbibigay ng masasamang salita sa kanya, napansin ni Dr. Hobbs ang isang berdeng langgam sa istante at nagmamadaling durugin ito. Nagawa ng langgam ang makatakas patungo sa kaligtasan, ngunit si Dr. Hobbs, sa kanyang pagkabigo, ay sumumpa na papatayin ito sa anumang paraan. Dahil sa takot, nagmamadaling ipatawag si Kendra kay James, at pagdating niya, si Dr. Napatay na ni Hobbs ang langgam matapos magdulot ng kaguluhan sa silid. Kinagabihan, pinag-iisipan ni Dr. Hobbs ang kanyang mga aksyon buong araw at humihingi ng paumanhin kay James para sa problemang idinulot niya. Pagkatapos ay nagpatuloy siya upang ipaliwanag kay James ang tungkol sa mga kolonya ng langgam at kung paano nila sinusunod ang disiplinang itinakda ng Queen Ant. Iniisip niya na kailangan nilang patayin ang reyna langgam para makatakas sila. Gayunpaman, pinayuhan siya ni James na manatiling kalmado, aminin na wala silang kapangyarihan laban sa matalinong langgam. Sinabi niya na ang tanging pag-asa nila ay maghintay ng tugon mula sa mga langgam sa umaga. Sa sandaling iyon, sumigaw si Kendra nang makakita ng daga sa monitor. Mabilis na sumugod ang dalawa sa kanya at nasindak silang masaksihan ng isang nakababahalang tanawin, napapatay at nilalamon ng mga langgam ang daga nang wala sa oras. Makalipas ang ilang sandali, nagpadala ang mga langgam ng tugon, isang bilog sa loob ng isang parisukat na may maliit na tuldok na nakapaloob sa loob ng bilog. Sa una, naguguluhan si James sa mensahe. Gayunpaman, pagkatapos pag-aralan ito ng ilang panahon, nalaman niya na ang buong pagsubok ay isang kinokontrol na eksperimento kung saan sila ang mga paksa. Nilalayo ng eksperimento na matukoy ang pinakamatalino at pinakamalakas sa kanila, ngunit hindi pa rin matukoy ni James ang kahulugan ng bilog at maliit na tuldok. Pagkatapos, ipinapalagay niya na may hinahanap ang mga langgam, posibleng siya ang nanakit sa kanila. Nang marinig ito, naalala ni Kendra ang kanyang pagtatangka na patayin ang mga langgam kanina at natakot siya. Di nagtagal, tinawag ni Dr. Hobbs si James at isiniwalat na nahanap na niya ang reyna. Kinagabihan, nakipagsapalaran si Kendra sa labas ng istasyon na nakayapak, kumakanta sa sarili. Hindi nagtagal, lumabas ang mga langgam sa lupa at kinagat ang kanyang mga paa, dahilan para mapaiyak siya sa sakit. Bumalik sa istasyon, ipinagpatuloy ni James ang kanyang pagsisikap na makipag-usap sa mga langgam sa pamamagitan ng mga guhit, habang determinado si Dr. Hobbs na patayin ang reyna at palayain ang mga sarili. Iminumungkahi ni James na manatili sila sa loob, ngunit si Dr. Hobbs, na nadaig ng pagkabigo, ay nilukot ang papel ng mensahe at ipinilit na harapin ang mga langgam. Sa sandaling iyon, napagtanto ni James na ang tuldok sa loob ng bilog ay talagang kumakatawan kay Dr. Hobbs. Kasabay nito, natuklasan ni James ang isang mensahe mula kay Kendra at nalaman niyang isinakripisyo niya ang kanyang sarili para palayain sina Dr. Hobbs at James. Ngunit sa oras na iyon, umalis na si Dr. Hobbs sa istasyon na nakayapak. Nagmamadaling humabol si James sa pagtatangkang pigilan siya, ngunit huli na ang lahat nang mahulog si Dr. Hobbs sa isang malalim na hukay. Maraming langgam ang nagkukumpulan at agad siyang pinapatay.
Pagkatapos ng kalunos-lunos na kaganapang ito, isinuot ni James ang kanyang damit na pamproteksyon at pumunta sa pugad na may dalang canister ng insecticide. Gusto niyang patayin ang Reyna ngayon. Sa kaibuturan, si James ay may pag-asa na ang mga langgam at mga tao ay maaaring makahanap ng paraan upang magkasabay, kahit na kinikilala niya ang imposibilidad sa puntong ito. Sa pamamagitan ng kanyang pag-aaral, nakakuha si James ng mga insight sa bilis ng pagpapalawak ng mga langgam, kapangyarihan ng organisasyon, mga paraan ng network at komunikasyon, lason, at genetic adaptability. Bilang resulta, kumbinsido siya na ang mga langgam ay palaging mananatiling isang hakbang sa unahan, marahil ay nagbabanta sa mga kanayunan at bayan. Ang tanging opsyon, gaya ng iminumungkahi ni Dr. Hobbs, ay patayin ang Reyna. Sa wakas, nakita ni James ang pugad ng Reyna at naglabas ng tangke ng lason bago bumaba dito. Doon, nasaksihan niya ang isang kamay na umuusbong mula sa lupa, ito ay si Kendre, na mahimalang nananatiling hindi nasaktan ng mga langgam. Magkayakap ang dalawa, at sa sandaling ito, napagtanto ni James na ang aktwal na plano ng mga langgam ay makibagay sa sangkatauhan at gawin sila na bahagi ng kanilang mundo. Sa isang voice-over, sinabi ni James na hindi nila alam ni Kendre kung anong mga plano ang mayroon ng mga langgam, ngunit naghihintay sila ng mga tagubilin. Maraming salamat po sa inyong panunood. Kung nagustuhan nyo ang aming video, please subscribe sa aming channel. Maraming salamat po.